Magandang araw sa inyong lahat ha. Alam niyo po, sa totoo lang, hindi ako sigurado kung makakapag-vlog ako today. Kasi talagang kahapon, masyado akong nalungkot dahil sunod-sunod naman yung mga desisyon labang kay Tatay Digong. Sabi ko nga, ano ba yan? Sana may magagawa pa ako, no? Pero wala. Walang pagkakataon na binigay sa akin para ako'y maka-impluwensya sa tadhana ni Tatay Digong. Ang aking pinagdarasal na lang talaga sa Panginoon ay bigyan ng katapangan ng loob at mahaba pang buhay si Tatay Digong nang sa gano'n naman, siya'y makauwi pa rin sa Pilipinas. At siyempre, siguro ang pararating ko lang kay Kitty bukas ay sa kanyang dalaw, sabihin lang kay Tatay Digong, narito pa rin ako. Medyo nalayo sa Vienna, pero narito pa rin ako. Hindi siya iniiwan. At karamay pa rin niya hanggang ngayon. Anyway, hindi po pwedeng ma-depress. Dahil habang tayo nadidepress, abay, masasaya ang mga taga-Department of Justice. Mantakin nyo, isang malaking grupo, pinamumunuan nitong Secretary Vida. Sa totoo lang, di ko kilala kung sino yung Secretary Vida na yan. No? Dahil dating mayor daw yan sa Cavite. No? Pupunta sa Prague, Czech Republic, para mapauwi si Zaldico. Hindi ko po alam kung nasan si Zaldico ngayon. Alam ko lang, hindi siya nakakulong. Kung hindi naman siya nakakulong, paano naman nila makukuha si Zaldico? No? Sinasabi nila na nakakustodiya daw si Zaldico. Fake news po yan. Talagang inassure po ako ni Zaldico, fake news yan na siya'y nakakustodiya. Hindi ko alam kung anong alas na hawak ni Zaldico. Kung ano man yon, bahala na siya. Hindi naman ako nagtatanong. Basta ako, lahat ng kinakailangan niya ay handa akong ibigay. Kinuha ko siya ng abogado sa Czech Republic dahil alam ko naman, hindi talaga siya nananatili sa Czech Republic at sigurado ko may abogado siya kung saan man siya nananatili dito sa Europa. So sa akin, kung kinakailangan niya ng abogado, alam na po niya na may nakuha ko, nakausap na ako, isang napakagaling na abogado sa Czech Republic. No? Pero ang punto ko po, siguro naman yung sinabi niya na hindi siya nakakustodiya, fake news lahat ng nababalita rito sa Maynila, ayaw niyang magsalita kasi habang hindi nila alam kung anong tunay na estado niya, sunod-sunod ang kanilang pagkakamali. So sa tingin ko talaga, walang basihan ang pagpunta ng no less than the Secretary of Justice, bagamat acting dahil hindi nga sinusumite ang kanyang mga papeles sa Commission on Appointments, at ang kanyang napakalaking delegasyon sa Czech Republic kung hindi para magbakasyon grande. Kasi sa totoo lang naman mga kaibigan, ang Czech Republic, ang Prague, isa sa pinakamagandang lugar sa daigdig, kung hindi isa sa pinakamagandang daigdig. Nandyan yung Charles Bridge, nandyan yung astronomical clock dyan sa Old City Center, nandyan ang Prague Castle, no? At nandyan yung simbahan kung saan naroon ang Santo Niño de Prague. So mantakin ninyo ha, pinakamagandang lugar, isa sa pinakamagandang lugar, sino ba naman ang ayaw pumunta ron? At kung hindi nila mapapauwi si Zaldico, sasabihin ni Secretary Vida at yung mga kasama niya sa junket, we did our best. Pero talagang walang extradition treaty. Alam niyo naman yan, sa mulat mula, wala kayong extradition treaty. Wala pa nga kayong red notice sa Interpol. At miski may red notice kayo sa Interpol, ayon sa EU Human Rights Directives, hindi yan sapat para maaresto isang tao, hindi yan sapat para ma-extradite isang tao, kinakailangan magkaroon pa rin ng court order. At pag meron namang, at hindi ko ba maisip kung paano magkakaroon ng court order para mapauwisit sa Zaldico kung wala namang extradition treaty ang Pilipinas at ang Czech Republic. Wala naman po talaga. Ang inaasahan lang nila, pakiusap. Unang-una, nandun pa ba si Zaldico? Hello? Alam niyo po dito sa Europa, walang border-border. Dahil sila po ay United States of Europe. Wala na pong border-border ngayon. Malaya pong gumalaw ang tao at ang mga sasakyan at ang mga kalakal dito sa Shenzhen area. 3 bansa lang po nagsabi na magre-restore sila ng border control. Yan po ang Germany, ang Norway at ang Slovenia. Pero ang dahilan kaya nila binuo ang Shenzhen kasi nga po gusto nilang bumuo na isang federal state of Europe. Kaya nga po meron ng European Commission, meron ng European Parliament,
At ngayon, meron silang common na territorial area, no, na ang tinatawag ay Shenzhen, ng isang bansa na mag-issue ng Shenzhen, valido na for travel yan sa buong Europa, sa buong Shenzhen area. Sa akin po, malinaw, wala talagang alam ang gobyerno kung nasaan si Zaldico. Iniisip lang nila, ina-assume nila, nasa Europa. At dahil hindi nila alam kung nandyan ba si Zaldico, hindi nila alam kung talaga may magagawa sila para pauwiin. Pero ano ba naman ang sama na makabiyahe sa isa sa pinakamagandang lugar sa daigdig? Abay, libreng biyahe yan. Sa mahal ng pamasahe ngayon dahil nga sa putukan sa gitnang silangan. At siyempre, ang Secretary Bida, business class yan, ha? Hindi yan mag-economic class. At siguro yung mga kasama niya, mga USEC at iba pa, mag-business class pa yan. Samantalang sa totoo lang po, ha, may mga bisita ko dito na kakaalib-balik lang sa Pilipinas. Ang economy class ticket, dahil nga sa putukan sa gitnang silangan at dahil ang ginagamit nila ay mga airlines na hindi dumadaan ng Middle East, umabot po ng 200,000 ang economy class. Pag mag-business class yan, baka abot yan ng 500,000. Mantakin nyo ang linulustay na pera ng mga ito at hindi lang po yan. Kada araw, 400 euros ang kanilang budget. Yan po yung government budget. Alam ko po yan. At kapag kasi ang secretary ay lumipad, entitled siya sa staff na 5. So automatic na yan, 6 na. Meron pang mga opisyalis na isasama yan. So sa tingin ko po, hindi bababa sa 15 ang magiging delegasyon nitong Secretary Bida papunta ng Czech na hindi man lang nila alam kung nandun si Zaldico. At kung nandun man siya, siguro alam naman nila malabo na makuha din si Zaldico, walang extradition treaty. Lalong-lalo na kung tama aking suspetsya na nag-file na para asylum si Zaldico dahil talaga namang may banta sa buhay niya. Dahil ang mga sinisiwalat ni Zaldico na si Presidente Marcos mismo ang mastermind ng korupsyon dito sa Pilipinas sa flood control at sa iba pang mga infrastrukturang proyekto, yan ay enough para patayin siya. At enough, at ang tingin ko, nagkaroon ng ganyang banta talaga kay Zaldico. Na kapag siya ay kumanta, papatayin siya. Bakit pa siya aalis ng Pilipinas kung hindi meron talagang banta sa buhay niya, di ba? Mahiya naman kayo. Secretary Vida, hindi kita kakilala. I have no axe to grind against you, pero mahiya ka naman dahil sa panahon ngayon na napakamahal bumiyahe, sana sinabihan mo na ang iyong presidente. Tama na siguro yung ambassador natin sa Czech Republic ang gumawa ng hakbang para mapabalik siya. Dahil nandun naman siya sa Czech Republic eh. Sa tingin mo ba, mas maging epektibo ka kaysa dyan sa ambassador natin dyan sa Czech Republic na kakilala kung si who's who in the Czech government? In fact, ang gagawin lang naman yan, ipapakilala ka. Pero even without you there, pareho lang kayo ng personalidad dahil ang ambassador is also an alter ego of the president while in his diplomatic post. So superfluous na ikaw ay pupunta dyan. Tama na yung ambassador. Gusto mo lang talagang mag-junket kasama yung mga kasama. Pero mga kaibigan, yan ay magpapatunay. Manhid talaga itong administrasyon nito. Nabuking na fake news, pinaninindigan ng kanilang fake news, gagastos pa rin ng kaban ng bayad para sa wala. Dahil kung mahuhuli nila si Zaldico, nahuli na nila. Hindi na kinakailangan ng padala ng ganyang kalaking delegasyon. Uulitin ko po ha, kung si Zaldico ay naaresto, obligasyon ng Czech government na ipagbigay alam sa Pilipinas. Yan po isang ayon sa Convention on Consular Relations. Kapag hindi po pinagbigay alam sa Pilipinas yan pagkakaaresto kay Zaldico, lahat ng mga proceedings against Zaldico will be null and void. Decision po yan sa Avena case ng International Court of Justice. So ang aking panawagan, Secretary Vida, hindi kita kakilala, pero sana hindi mo na pinagsamantalahan itong kay Zaldico para ikaw ay mag-junket lang. Kasi lalo lang mabubwisit ang taong bayan. Fake news nga, linulustay nyo pa ang pera ng taong bayan. Agree ba kayo or disagree? But maraming salamat po sa inyong patuloy pagtangkilik. Ito po inyong Spoksang Bayan. Harry Roque nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines.